Good morning po sa ating lahat. Ngayon ay nasa lesson 2 na tayo ng ating pag-aaral at ang focus natin ay ang Hebrews chapter 4 verse 12 and 13. So ang lesson 2 natin is the God who sees everything. Hindi lang ang ilang bagay kundi lahat ng bagay. Hindi lang ang ating mga ginagawa kundi maging ang ating mga intentions, ang ating mga motibo. Alam ng Diyos, nababatid ng Diyos ang lahat. Ganito ang sinabi ng kanyang salita, verse 12 and 13. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat. At sa Kanya tayo mananagot. Bakit kasama ang verse 12 to 13 dito mismo sa chapter 4? Minsan pag binabasa natin parang nasa out of place ang verses 12 to 13. Pero hindi po yun. Hindi po siya out of place. Talagang part mismo yan ng buong chapter 4 sa ating mga pinag-aralan. Halimbawa doon sa Hebrews chapter 3. Ipinakita mismo ng author na nag-fail ang mga Israelita na makapasok sa kapahingahan because of unbelief. Yun ay yung 20 years old pataas. Pagdating sa chapter 4, mayroong warning at patuloy ang warning roon na sinabi mismo ng kanyang salita, today, do not harden your hearts. Ngayon, sa chapter 4, verses 1 to 11, mayroong panawagan ng Diyos. Meron siyang invitation. Ang invitation niya ay magkaroon ng kapahingahan ng mga tao at ito'y matatanggap lamang sa pamagitan ng pananampalataya. Pagdating sa verse 12 to 13, ito ang reason kung bakit seryoso ang warning ng Diyos. So sa mga pag-aaral natin, hindi lang ito, kundi sa maging mga susunod, ganito yung magiging outline natin. Medyo binago lang natin, like interpretation, ang tawag natin is what it means. Then pagkatapos, mula doon sa interpretation, kukuha tayo ng principle doon, at ang tawag natin sa principle is what to know, at hindi lang nabago dyan yung pangatlo, yung lagi natin ginagawa doon sa application, what to do. So yan yung way ng ating lesson para alam na ninyo yung flow ng ating pag-aaral maging sa mga susunod. Actually, maging sa mga report natin, ang ating Bible reading report every day, yan din ang format natin. What it means, what to know, and what to do. So, simulan na natin ang ating pag-aaral, what it means. Anong ibig sabihin ng verses 12 to 13? Atin natin ito sa 4. Number 1, God's Word is living and active. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Verse 12, for the Word of God is living and active. Dito natin makikita na ang salita ng Diyos, sinabi diyan, buhay siya at ito ay mabisa. Yung word na ginamit niya diyan, first is the word living. Ang kanyang tinutukoy diyan, ang nature ng salita ng Diyos. Then, sumunod yung word diyan ay active. Ang tinutukoy niya naman diyan is the function. So dito, itinuturo niya na ang kanyang diin dun sa word na buhay ang salita ng Panginoon, na ang kanyang salita, kaya siya tinawag na buhay dahil ito'y galing sa buhay na Diyos. Na ang kanyang salita ay hindi siya isang ordinaryong salita. Ang Bible ay hindi siya ordinary na book. Ang salita ng Diyos ay hindi lang siya isang historical record. Ito ay buhay na salita ng Diyos na nagsasalita mismo ito sa buhay ng bawat tao. At hindi lang yon, ang sinabi ng kanyang salita, ito ay active. So binabanggit niya rito ang function ng kanyang salita. Ano ba? Bakit nung sinabing active, ito ay bumabago ng puso ng tao. Nagkakaroon ng transformation sa buhay ng isang tao.
Humahatol ito sa kasalanan. Hinahayag nito ang katotohanan. At hindi lang yan, inilalantad niya kung ano ang nasa isip at kung ano ang nasa puso ng tao. So ang salita ng Diyos ay hindi lang siya basta't buhay, kundi ito ay mabisa. Bigyan ko kayo ng halimbawa, nung panahon mismo ni Apostle Peter, sa araw mismo ng Pentecostes in Acts chapter 2, nung nag-preach mismo si Peter, ano ang sinabi ng kanyang salita? Parang hiniwa ang puso ng mga tao. Ang 3,000 na tao na nakarinig ng salita ng Diyos, kung tutuusin mo itong mga taong ito, nandun sila para sa araw ng Pentecostes, matinding celebration, pero mayroong nag-preach, mayroong nagturo ng salita ng Diyos. The moment na narinig nila ang salita ng Diyos, ang sabi ng kanyang salita, parang hiniwa ang kanilang puso. At dahil doon, sinabi ng mga taong ito, ano gagawin namin para maligtas kami? Ganon ka-powerful ang salita ng Panginoon. Katulad ng isang gamot. Iniinom natin ang gamot para mapagaling ang ating sakit. Pero alam niyo, higit pa dyan ang kanyang salita. Hinihil ng Panginoon ang anumang mga sakit, mga problema sa ating buhay. Ganon kumikilos ang Panginoon. Kumikilos siya sa buhay ng tao. Pangalawa, nakahulugan ito. God's word penetrates to the deepest part of man. Verse 12b, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrows. So ang word of God, tumatagos mismo yan hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng pagkatao. Nung ginamit niya mismo ang salitang piercing the division of soul and of spirit, ito ay figurative na tinutukoy niya mismo ang penetrating power ng Word of God. So walang bahagi ng ating inner life ang hindi naaabot ng salita ng Diyos. Lahat yan naaabot niya. Lahat ng aspeto ng buhay natin naaabot ng kanyang salita. Possible na maayos ang ating panlabas, pero kayang ilantad ng Diyos ang kondisyon ng ating mga puso. Isang halimbawa dyan, ang rich young ruler. Siya'y humarap sa ating Panginoong Hesus. Napakayaman ng binatang ito. At hindi lang siya basta't mayaman, siya ay napaka-religyoso. At sinabi niya, Panginoon, anong gagawin ko para magmana ako sa kaharian ng Diyos? Then sinabi ng Panginoon, ang ilan sa kanyang mga utos, ano ang sinabi ng mayamang ito? Sinabi niya, Lord, simula pagkabata, ginawa ko na ang lahat ng mga yan. Sinunod ko ang lahat ng mga yan. Pero tinignan siya ng Panginoon na mayroong pag-ibig. Though ang taong ito, masunurin siya sa kautusan, napaka-religyoso niya. Pero anong ginawa ng ating Panginoong Hesus? Ipinakita ng Panginoon kung ano talaga ang kalalagayan ng taong ito. Sigurado maraming hahanga sa kanya kasi nga sa kanyang generation, sigurado papangarapin ng maraming mga tao yung mayroon siya. At that time, under sila ng Roman Empire, so maraming mga Hudyo ang mahihirap. Pero ito, isang kabataan, mayaman. Samantalang maraming mga kabataan that time ay naghihirap. Pero ito kayaman. At hindi lang yon, napaka-religyoso niya, napakabait niyang tao, napakamatulungin niyang tao, siguro wala naman siyang tinatapakang tao. Pero, ano ang sinabi ng kanyang salita? Ipinakita mismo ng ating Panginoong Hesus na kung ano ang kalalagayan ng kanyang puso. Na talagang ang kanyang Diyos sa kanyang buhay ay walang iba kundi ang kanyang kayamanan. Nalantad ang katotohanan. Katulad ng X-ray at MRI, nakikita niya ang laman loob natin, ang ating katawan, kitang-kita, na-expose lahat. Ganon din ang salita ng Diyos. Alam niya kung anong nasa isip natin. Alam niya kung ano ang nasa puso natin. Pangatlo, God's Word discerns thoughts and intentions.
Verse 12c. Discerning the thoughts and intentions of the heart. Nadidiscern ng Lord kung ano ang thoughts at kung ano ang intention ng tao, ano ang motivation ng isang tao. So ganito yan. Hindi lang sinusuri ng Diyos ang aksyon ng tao, kundi maging kung ano ang nasa isip natin, kung ano ang motibo natin. Bakit natin ginagawa ang isang bagay? Alam ni Lord yon. Possible na tama yung ginagawa natin sa panlabas, pero mali pala ang motibo ng ating puso. Mali pala ang nasa likuran nito. So posible na napakaganda ng ginagawa natin, ipinapakita natin sa maraming mga tao, pero nakikita ng Lord kung ano ang nasa likuran ng lahat ng ito. Pang-apat, no one can hide from God. Kahit anong gawin ng tao, lantad pa rin siya sa Diyos. Expose siya sa Panginoon. Verse 13, and no creature is hidden. Walang sino mang makapagtatago kay Lord. Bawat individual, kilala ng Panginoon. Isipin ninyo, ang sinabi mismo ng salmista, hindi lang basta't alam ng Diyos ang bilang ng mga bituin. Ang sabi ng Bible, tinawag sila ng Diyos sa kanilang pangalan. Isipin nyo kung gaano karami ang mga bituin sa kalangitan. Alam ng Diyos ang kanilang pangalan. At ang sabi ng Bible, bawat hibla ng ating buhok, bilang ng Diyos. Ang point ay ganito. Kilala tayo ng Diyos higit pa sa pagkakakilala natin sa ating mga sarili. Ang nakakakilala sa atin ng lubusan ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya sinabi niya rito, and no creature is hidden from His sight, but all are naked and exposed to the eyes of Him to whom we must give account. Yung ginamit niya, but all are naked. Kapag sinabi nating naked, walang anumang mga bagay na natatakpan sa harapan ng Diyos. Kitang-kita lahat kay Lord. Pero hindi lang sinabing naked ginamit doon ang exposed. So anong ibig sabihin diyan kung bakit yun ang ginamit na word? Na wala tayong maitatagong kasalanan sa Panginoon. Wala tayong maikukubling motibo. Nakikita ng Diyos ang lahat sa atin. Kahit pagkatago-tago pa natin yan, lantad na lantad sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo makakatakas sa Panginoon. Ngayon, tignan niyo, sumunod na sinabi niya, to the eyes of Him to whom we must give account. Ito yung dahilan kung bakit seryoso ang warning. Dahil one day, lahat tayo ay haharap sa Panginoon. Bawat tao mananagot sa Panginoon. So, lahat tayo magsusulit. Lahat ng ginawa natin. Ngayon, ganito yan. Sa atin na mga mananampalataya, hindi tayo huhukuman na yung itatapon sa impyerno, hindi po yun ang point dyan. Sa atin na mga mananampalataya, usapan dyan is the evaluation judgment. Or yung tinatawag na Bema judgment. So lahat ng mga ginawa natin, ano yung naging motibo natin sa paglilingkod natin? Bakit natin ito ginawa? Ginawa ba natin ito na may pagrereklamo? Napipilitan ba tayo? Or ginawa natin ito ng buong puso? I-check yung quality ng ating mga gawa. Tayo ba ay naging mabuting katiwala? Maging sa ating katawan, naging mabuti ba tayong katiwala? Sa oras, naging mabuti ba tayong katiwala? Sa talento na binigay ng Diyos sa atin, mabuti ba tayong katiwala? Sa relationship, mabuti ka bang katiwala? Lahat yan ipagsusulit. Lahat tayong mga mananampalataya, yes, hindi tayo hahatulan para parusahan, pero yung ating mga gawa, sana huwag masayang. Amen?
Sabihin mo sa katabi mo, sana huwag masayang. Sa mga hindi nanampalataya kay Kristo, haharap sila sa Great White Throne Judgment. Ang sabi ng Bible, at nakita ko ang isang dakilang puting trono, kung saan ang lahat ng mga nasa Hades ay iniharap. Ang Hades ay ang temporary abode ng lahat ng mga napahamak. So lahat ng mga taong namatay na hindi nanampalataya kay Kristo, hindi po siya dumidiretso sa lake of fire. Diretso po siya sa Hades. Dahil ang Hades ay temporary na pagpapahirap. Pero sa Great White Throne Judgment, lahat ng mga nasa Hades ihaharap sa hukuman ni Kristo sa Great White Throne Judgment. At ang sabi ng Bible, binuksan ang isang aklat at ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Wala ang kanilang pangalan doon. At sumunod, sinabi roon, at itinapon sila sa naglalawang apoy. Ang tawag doon is hell. Yun yung tinatawag na final hell, ang lake of fire. Sa mga mananampalataya, usapan sa atin, hindi ang kahatulan sa kaparusahan, kundi evaluation judgment. Yung lahat ng mga ginawa natin, kung maganda ang quality, kung ito'y maihahalin tulad sa ginto o sa pilak, then hindi mawawalan ng kabuluhan ang iyong ginawa. Ang sabi ng Bible, mayroong reward. Pero yung mga mananampalataya na mali ang motibo, ang kanilang intensyon, mayroong pagrereklamo at sa apilitan, ang sabi ng Bible in 1 Corinthians chapter 3, masusunog ang lahat ng kanilang ginawa. Yes, ligtas sila. Yun ang sabi mismo ng Bible, ligtas sila, pero wala siyang gantimpala. So lahat sana ng mga mananampalataya, huwag mawalan ng gantimpala. Amen. Kaya dapat yung quality ng ating work, dapat maging good steward tayo. Kung ano man ang mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, maging mabuting katiwala tayo. Sa mga may asawa, maging mabuting katiwala sa inyong asawa. Sa mga may anak, maging mabuting katiwala kayo. Yung mga anak natin, palakihin natin ng may banal na pagkatakot sa Diyos. Mostly, ang goal lang natin, lumaki silang mabuti. Okay po yun, pero hindi hanggang doon. Huwag lang silang lumaking mabuti, kundi lumaki silang godly. Ang goal natin, ituro ang salita ng Diyos sa ating mga anak. Hindi lang basta't mabuting asal. Hindi ko sinabing huwag tayo magturo ng mabuting asal. Ang sinabi ko, huwag lang mabuting asal. Huwag lang hanggang sa pagiging mabuting anak. Kailangan maging godly ang ating mga anak. So ano ang point doon? Magkaroon sila ng personal na relasyon sa ating Panginoong Hesus. At mag-grow mismo sila sa grace at sa knowledge ng ating Panginoong Hesus. Mahalaga yun kasi ipinagkatiwala ito sa atin ng Diyos. Darating ang araw, ipagsusulit natin yun sa Panginoon. So kailangan na tayo ay maging mabuting katiwala. So, ano ang principle nito? Pupunta na tayo sa pangalawa na flow natin, what to know. First, God's Word requires response. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Kaya ibig sabihin diyan, hindi pwede siyang i-ignore, hindi siya pwedeng baliwalain. Kasi ito ay buhay at mabisa. Nung sinabi mismo ng author, ito ay buhay, hindi lang hanggang sa isang generation. Hindi lamang nung generation nila Moses, hindi lang nung generation mismo nila Joshua, hindi lang nung generation ni David, hindi lang yung generation ng writer nung sinulatan niya ang mga Hebrews, kundi maging sa generation na ito. Ang salita ng Diyos ay buhay at patuloy na kumikilos. Kaya nga, kung papaano na dinidemand ng Diyos nung panahon nila Moses na tumugon sila. Pero anong ginawa ng iba?
Ano ang naging tugon nila? Unbelief. Nung panahon mismo ni David, dun sa Psalm 95, dinidemand din ng Diyos ang tugon ng tao. Tutugon ba sila na mayroong pananampalataya or kawalan ng pananampalataya? Yun din ang sinasabi ng writer sa kanyang generation. Tutugon ba kayo ng mayroong pananampalataya or magmamatigas kayo? At ganun din sa generation na ito. Ire-reject ba natin ang kanyang salita? Or tatanggapin natin ang kanyang salita? Nire-require ng Panginoon ang tugon ng tao. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa nung panahon ni Noah. Nung panahon ni Noah, sinabi ng Lord kay Noah, Noah, gumawa ka mismo ng arka. Dahil gugunawin ko ang mundong ito sa pamamagitan ng baha, uulan. Parang napaka-imposible dahil tandaan natin, hindi pa sila nakakakita ng ulan, hindi pa sila nakaka-experience ng ulan. So siguro pag tayo si Noah, Lord, ano po ba yung ulan? Dahil wala pang ulan that time. Pero anong sinabi ng kanyang salita? Sa pamagitan ng pananampalataya, sumunod mismo si Noah. At sinabi mismo ng Peter na si Noah ay preacher of righteousness. So ibig sabihin, itong taong ito, ipinahayag niya ang mabuting balita. Merong masamang balita, merong mabuting balita. Ang masamang balita, makasalanan silang lahat. Corrupt ang generation na yon. Ang masamang balita, hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Ang good news, ang Diyos ang makapagliligtas sa kanila. And for 120 years, binigyan sila ng Diyos ng chance. In that 120 long years, sino lang ang nakapasok sa arka? Si Noah at ang kanyang pamilya. At isinara ng Panginoon ang pinto. Nagpaulan ng Diyos at bumaha. Makakapasok ba mga tao sa arka na ginawa mismo ni Noah? Hindi. Bakit? Sinara na ng Diyos ang pinto. Ang anumang isinara ng Diyos, kapag sinara ng Diyos ang pinto, walang sino mang makapagbubukas. Yun ang nangyari mismo sa Numbers chapter 13 and Numbers chapter 14. Bukas ang pintuan. At ang sabi ng Lord, it's time na pumasok na kayo sa lupang aking ipinangako. Pero ano ang tugon ng mga tao? Unbelief. Nagreklamo sila, pinagmatigas nila ang kanilang puso, hindi sila sumunod sa Panginoon. Isang senyales ng unbelief. Kaya sinabi ng Panginoon, isinusumpa ko, hindi sila makakapasok sa ipinangako ko. Isinara na ng Panginoon ang pintuan na yon. Wala nang second chance sa kanila. Kaya nga habang nabubuhay ang tao, binibigyan ng Diyos ng chance ang tao para maligtas ang tao, para manumbalik sa Kanya ang tao. Pero anong generation na ito? Anong tugon ng generation na ito? Katulad rin ng tugon ng mga tao nung katulad ni Noah, tinatawanan, minomok nila si Noah. Maaaring sinasabihin nila, paano huhukuman ng Diyos? Paano babaha? Wala namang ulan, hindi nga umuulan for how many years? At hindi pa sila nakakakita ng ulan. So, maaaring sinasabi nilang impossible yan. Gawa-gawa mo lang yan. Kathang-isip lang yan, Noah. At anong sinasabi ng generation? Every time na sinasabi natin na merong impyerno, sinasabing gawa lang yan ng religion para takutin ang tao. Minomok nila ang message ng Panginoon. Ganyan ang generation ngayon. Tinitwist nila ang salita ng Diyos. At ayaw nilang pakinggan ang buong katotohanan ng salita ng Diyos. Pero ang sabi ng kanyang salita ay buhay at mabisa. So ang salita ng Diyos ay hindi lang hanggang sa information. Yes, kanyang bumago ng buhay ng tao, pero sinabi ng kanyang salita, tayo'y hahatulan. Mayroong pag-ahatol sa mga taong tumanggi sa panawagan ng Diyos. Kaya nire-require ng Panginoon ang tugon ng tao. Yes, maaaring pagtawanan natin ang Panginoon. Maaaring pagtawanan ng marami ang Panginoon. Marami mga taong ini-ignore ang Diyos na parang wala ang Diyos. Pero alam niyo, hindi kabawasan yun sa Diyos. Ang Diyos ay mananatiling Diyos. Hindi nababawasan ang kanyang kapangyarihan. Hindi nawawalan ng bisa ang kanyang kapangyarihan.
hindi nawawala ang pagiging hukom ng Diyos. Matibay, matatag ang kanyang trono. Kaya haharap ang tao sa Panginoon. Kaya anong tugon ng tao? Tutugon na may pananampalataya or tutugon ng kawalan ng pananampalataya? Madalas sinasabi ng mga tao, huwag mo kaming i-judge. Galit ang generation na ito every time na sinasabi mo ang katotohanan. At ano ang madalas na sinasabi nila? Huwag mo kaming i-judge. Hindi isang pang-judge, kundi pagsasabi ng katotohanan ng salita ng Diyos dahil darating ang araw, mayroong judgment. Ang ating Panginoong Hesus, ano kanyang ginawa? Itinuro niya mismo, repent. Kanyang tinuturo mismo, kung titignan natin, ang mga tao that time, napaka-religyoso naman sila. Pero bakit sinabi ng Lord, repent? Sumusunod naman sila sa utos ng Diyos. Pero bakit sinabi ng Lord sa kanila, repent? Kasi alam ng Lord kung ano ang kalalagayan ng puso ng mga taong ito. Na-expose tayo sa salita ng Diyos. Alam ng Diyos ang kalalagayan ng puso ng tao. Ang salita ng Diyos ay parang salamin. Alam niya kung sino tayo at kung ano tayo. Kaya ano yung tugon natin? Pag tayo ine-expose ng salita ng Diyos, tutugon ba tayo ng mayroong pagpapakumbaba? At sasabihin natin, Lord, ako po ay makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Maging ang pinakamatuwid kong gawa ay marumi sa paningin mo. Kailangan natin ng Diyos. Pangalawa na principle, God's Word breaks deception. Ang salita ng Diyos ay tumatagos hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng tao. So kayang abutin ng lahat, kayang abutin ng Diyos ang lahat. Kaya nitong i-expose ang tunay na spiritual condition ng ating mga puso. Kahit sobrang ayos ng panlabas, alam ng Diyos kung ano talaga ang position ng ating heart. O, bigyan ko kayo ng halimbawa, si Ananias and Sapphira. Ano problema kay Ananias and Sapphira in Acts chapter 5? Doon sa chapter 4, mayroong isang tao na ang pangalan ay Joseph. Si Joseph ay isang Levi at siya'y mayaman. Ipinagbili niya ang kanyang lupa at ibinigay sa church ng Panginoon. At binansagan si si Joseph ng Barnabas or Bernabe. Na ibig sabihin, son of encouragement. Napakagandang titulo ang binigay sa kanya. Pagdating sa chapter 5, lumantad ang pangalang Ananias and Sapphira. Binanggit mismo ni Dr. Luke ang patungkol kay Ananias and Sapphira. So connected ang chapter 4 sa chapter 5. Maganda ang ginawa mismo ni Bernabe. Pagkatapos, gumawa rin na mabuti ang mag-asawang si Ananias and Sapphira. Pero anong pagkakaiba ng dalawa? Yung isa, ginawa niya yon dahil maayos ang kanyang heart. Yung isa, maaring gusto nila na magkaroon din sila ng titulo na katulad ng binanggit kay Joseph at pinangalan ng Bernabe or Barnabas. Wow, mukhang maganda. Son of encouragement. So nagbenta rin ang mag-asawang ito ng lupa at lumapit kay Peter at sinabi nila, Peter, eto, nagbenta kami ng lupa at lahat ng pinagbentahan, ibinibigay namin. Ang sabi mismo ni Peter, Ananias, sa'yo ang lupa. Nung ibinenta mo yan, sa'yo rin yung pera. Pero bakit ka nagsinungaling? Bakit sinabi mo lahat, pero hindi naman lahat talaga? Yun ang problema eh. Sinabi nila, lahat ibinigay nila, pwede naman nilang sabihin, kalahati lang ibinigay namin, dahil sa kanila naman talaga yung pera. Ang problema, yung motivation nila, yung kanilang intention, yung kanilang heart. Nagmamayabang sila at gusto nilang sabihin na, kami, giver din kami, binigay namin ng lahat, pero hindi naman pala lahat. At anong sinabi mismo ni Peter? Hindi ka sa amin nagsinungaling. Sa Diyos. Sa Diyos. At ano nangyari kay Ananias and Sapphira? Namatay sila.
Ano ang point doon? Wala tayong may tatago sa Panginoon. Lahat expose. Kaya anumang mga bagay na nasa ating puso, na itinatago natin, sinasabi natin yung magandang bagay, pero ang puso natin ay hindi. Tandaan natin, hindi natin malilinlang ang Diyos. Hindi natin malilinlang ang ating Panginoon. Kaya mahalaga talaga ang honesty. Amen? Maging honest tayo sa Panginoon. Number 3, God's Word reveals motives. Hindi lang ang action natin ang tinitingnan ng Diyos, kundi pati ang thoughts and intentions ng puso natin. Inilalantad ng Panginoon ang dahilan o motive kung bakit natin ginagawa ang isang bagay. Kaya mahalaga, sa Diyos, hindi lang yung ginagawa natin, kundi, lalong higit sa lahat, ano ang nilalaman ng puso natin, ano ang motibo natin sa likod ng ating ginagawa. Halimbawa, nagbigay ako, ba't ko kailangan pang i-broadcast ano ang position ng aking heart? Pag nagbigay ako, bakit ko ipapalagay pa yung donated by? Kunyari, magbibigay ako ng simento at buhangin para sa bakod ng school at ididemand ko, ilagay yung pangalan ko dyan, donated by Bobby and family. Ano ang nasa likuran nito? Ito usapang Kristiyano, usapang principle ng kingdom ng Diyos. Ang mga Pariseo, kapag sila'y nagbibigay, naka-broadcast. Kailangan alam ng lahat yung kanilang pagbibigay. Ang sabi ng Panginoon, kung magbibigay ang kanan, hindi dapat alam ng kaliwa. Hindi dapat natin binobroadcast. Ano ba kasi finifeed natin? Bakit kailangan natin i-broadcast? Ang nafi-feed ay ang pride. Kung ginawa natin para kay Lord, then para kay Lord, nakikita niya ang lahat, kahit hindi nakikita ng tao. Dahil lahat ay exposed sa Panginoon. Kaya mga kapatid, yung ating pagbibigay, hindi na natin kailangang i-broadcast at higit sa lahat, huwag nating, madalas kasi ganito, di ba, pag nagbigay, at nagalit tayo dun sa tao, sino nagparal sa'yo? Pag tumulong tayo, huwag na huwag isusumbat. Kahit ginawan ka ng hindi maganda ng taong yon, huwag mong isumbat ang ginawa mo. Dahil kung ginawa mo yon para kay Lord, si Lord ang magre-reward sa'yo. Pero yung sinumbat mo, wala kang gantimpala. Wala kang reward. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag nating isumbat ang pagtulong natin. Sa mga nagpaaral, at hindi maganda yung attitude ng mga pinaaral ninyo, huwag nyong sumbatan. Yung mga taong sobrang bait na lumapit sa inyo at nanghiram, pinahiraman nyo sila. At nung kayo nawalan, lumapit kayo. Alam nyo namang meron sila at hindi nila kayo pinahiraman. Huwag nyong isumbat yung pagtulong ninyo. Dahil kung ginawa nyo yun para kay Lord, si Lord ang maggagantimpala sa inyo. Maaaring sasabihin natin, bakit inalaw ni Lord yun? Para ma-reveal kung ano ang nasa heart natin. Kaya yung mga tinulungan natin at hindi maganda ang ginawa nila sa atin, huwag tayo manunumbat. Amen? Dahil ginawa natin para kay Lord yon. So kung para kay Lord, hindi ka na magiging bitter. Yes, masakit talaga yon. Masakit. Tama po ba? Masakit syempre pag yung tinulungan mo isang tao, pagkatapos nung siya'y nakaangat, parang wala ka na, parang hindi ka na tao, parang hindi ka nag-exist. Pero bilang mga anak ng Diyos,
alam na natin ang principle ng salita ng Panginoon. Amen? Dahil sila naman ang nagtatanim nun. Dahil ang principle ng salita ng Diyos, kung anong itinanim mo, siyang aanihin mo. So kung ang itinanim nila, dun sa pagtulong natin, hindi mabuti, sila ang aani nun. Kaya yung mga itinanim naman natin, tayo pa rin ang aani noon. Hindi sila. Tayo. Yun ang principle ng salita ng Diyos. Kaya nga, pag gagawa tayo, magandang tanong natin, anong motibo ko? Anong intention ko? Anong position ng heart ko? Kaya kailangan lagi tayo nagpapaayos. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Tingnan ninyo ang mga Pariseyo. Ang gaganda ng kanilang ginagawa. Pero ano sabi ni Lord? Para kayong mga libingan. Maganda sa labas, pero bulok sa loob. Sa labas, hinahanga ng mga Pariseyo na to. Pero sabi ni Lord, bulok. Kaya kailangan na makita natin yon. Kasi mostly, ang focus lang natin, yung panlabas na ginagawa natin, hindi natin chine-check ang nasa likuran, bakit natin ginagawa ito. Maging nga sa pagpo-post natin sa ating social media, ba't ko ipopost ito? Ano ang purpose? Ano ang intention ko? Para magparinig? Para pasakitan ng aking kapwa? Para makipag-compete? Para sabihin, nandito na ako, o nasa na dyan yung mga taong naninira sa akin noon. At naipost mo, delete mo kaagad at na-check mong heart mo. Amen? Kaya kailangan yung heart natin, suriin natin. O meron naman yung ganito, parang hindi maganda sa panlabas, pero maganda pala sa loob. Okay, huwag nyo ma-misinterpret ito. Halimbawa dyan yung widow's mite. Isang araw, pumunta si Lord at ang kanyang mga disciples sa temple at tinapatan nila yung box kung saan nagbibigay, nag-o-offer yung mga tao. Kasama ni Lord, yung kanyang mga disciples, pinapanood ang pagbibigay ng mga tao. Yung mga nauna, ang lalaki ng kanilang binibigay. Sumunod yung widow. Ang ibinigay niya, 2 barya. Siguro pag tayo tinanong, syempre nakita natin yung iba, lalaki yung pinapakita pa ng ganun eh. Di ba? Kaya maganda sa atin nakasobre para di makita. Di ba? Para di mapansin. Kasi meron mga ganun talaga yung ipapakita kung 1,000 talaga ipapakita ng ganun, hulog. Pagbarya talagang sisiksik siya. Kaya magkaiba no? Magkaiba. Minsan kasi nahiya tayo baka sa sinasabi ng tao. Tama po ba? Bakit natin ginagawa yon? Ganito. Sabi ni Lord, yung widow ang kinalugdan ng Diyos kasi ibinigay niya ang lahat ng nasa sa Kanya. Yun lang ang pera niya. Binigay niya lahat. Then sabi ng Lord, the rest, malalaking binigay, pero tira lang nila yun. Hindi kasi nila kailangan. Ang point ay ganito, kung magbigay tayo, huwag tira-tira. Magbigay tayo, the best. Number 4, God holds all accountable. Sa tao, maaari tayo makapagtago. Sa asawa mo, posible na nakakapagtago ka. Pero kay Lord, lahat hayag, lantad sa Kanya. Lahat tayo mananagot sa Panginoon. Kaya dito mahalaga talaga na mamuhay tayo na naroon ng sincerity. Maging sincere tayo. Maging honest tayo. Maging obedient tayo sa Panginoon. At gawin natin ang lahat ng mayroong pananampalataya. Tayong mga mananampalataya, pagdating ng araw, haharap tayo sa Panginoon. At ang sabi ng Bible, lahat ng mga ginawa natin, mabuti, masama, lihim o hayag, ipagsusulit natin sa harapan ng Diyos. Kaya napakahalaga talaga sa atin na lagi natin i-check ang ating heart. Bago matulog, paggising sa umaga, chine-check natin ang ating heart. So ano dapat natin gawin? Ano ang application nito? Number 1, submit to God's Word daily. Sa pagbabasa natin ng Bible, anyway, maganda po, basahin talaga natin ang Bible every day, araw-araw dapat ang discipline natin sa salita ng Diyos. Every day.
Amen po ba? So nagbabasa tayo ng Bible, pinagninilayan natin ang Bible, minememorize natin ito, pinag-aaralan natin ito, pero hindi hanggang dun lang. Mahalaga na ito ay isabuhay natin. So mayroong application. Kasi ang Bible ang siyang may final authority sa ating mga decisions, even in our lifestyle. Ang Bible ang siyang mayroong final authority. So lahat dapat ng ginagawa natin, sasalain ito sa salita ng Diyos. Kaya pag mayroong pinapagawa sa iyo si Lord, gawin mo na. Kasi ganito yan eh. Pag nagbabasa tayo ng Bible, una, siyempre pag-pray natin, Lord, tulungan mo ako na maunawaan ng iyong mga salita. Then pagkatapos, Lord, ano yung mga dapat kong gawin? Ano yung mga pinapaayos mo sa akin dito sa aking binabasa or sa aking babasahin? Hindi lang basta't binasa natin ang isang chapter, 2 chapter, 3 chapter, kundi mayroon tayong decision. Anong itinuturo nito sa akin? Ano ang dapat kong gawin? Ano ang ipinapaayos ni Lord sa akin? Kasi ang kanyang salita ang siyang humuhubog, umaayos sa atin. Ang kanyang salita ang nagpuprune sa atin. So, kailangan magpasakop tayo sa kanyang salita kasi nga, yan ang mayroong final authority. Pangalawa na dapat natin gawin, surrender hidden areas. Huwag nating itago sa Diyos ang mga lihim na kasalanan natin. Bakit? Dahil hayag naman lahat sa Lord. Hindi dapat nating itago. Dapat maging honest tayo sa Panginoon. So ano yung mga bagay na dapat nang ayusin sa iyo? Ano yung mga bagay na kailangan ng pagbabago? Dapat magkaroon tayo ng puso na handa ng mag-confess, magsisi kapag merong ipinapakitang mali ang salita ng Diyos sa atin, sa narinig natin. Ano yung ini-speak sa akin ni Lord? Ano yung gustong ayusin ni Lord sa buhay ko? Ano yung conviction ng Spirit ng Lord habang nag-aaral tayo ng kanyang salita? Hindi lang basta, uy, tinamaan ako doon. Hindi hanggang doon yon. Kundi kailangan nating isurrender. Maaari kasi merong ilang part lang ng buhay natin na isinurrender natin, pero yung ilan hindi, na hindi natin maisuko sa Panginoon. Kasi nga, ine-enjoy pa natin. Dapat isurrender na natin sa Panginoon. Maaring meron tayong mga ilang tao na pinatawad, pero merong isa o dalawa na hindi natin mapatawad. Possible kasi yun eh. Na halimbawa sa 10 tao na nanakit sa iyo, yung 8 pinatawad mo, pero yung 2 hindi, nandun pa rin ang bitterness. At kailangan ng isurrender yan sa Panginoon. Kailangan ng i-confess. Kailangan ng mag-repent. Mga secret sins natin, mga pet sins, mga paborito nating kasalanan, mga inaalagaan natin. At ine-expose na tayo ng kanyang salita. Pag binabasa natin ang kanyang salita at pag nakakarinig na tayo ng kanyang salita, hindi yan para pahiyain tayo, kundi para ayusin tayo. Para hubugin tayo. Para disiplinahin tayo. Or maaari meron tayong mga immoral na mga habits. Yung mga pinapanood natin, panonood ng pornografiya, kailangan na natin i-surrender sa Panginoon. Tandaan natin, kahit hindi yan alam ng ating kapwa, alam ni Lord yan eh. Alam ni Lord yan. Kailangan natin isuko sa Panginoon. Kasi hindi naman talaga natin kayang ayusin ang buhay natin eh. Kaya nga ang kanyang salita, ine-expose niya tayo upang sa ganon, pag na-expose tayo, tugon natin, mag-humble tayo, isusurrender natin sa Lord. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi para ipahiya ka ng Lord, kundi para mag-humble ka sa Kanya at isurrender mo sa Kanya ang lahat. Dahil hindi naman magugulat si Lord eh. Hindi naman sinabi ni Lord na, ala, sorry anak, hindi ko alam yan eh. Na-miss ko yan ah. Hindi. Lahat
lantad sa Panginoon. Maliwanag, sinabi ng kanyang salita. Verse 13 ng Hebrews chapter 4. Na lahat ng nilalang, lahat ng tao, lantad kay Lord. Alam na alam ng Panginoon ang lahat ng mga area na yan sa ating buhay na mga itinatago natin. So, kailangan isurrender na natin. Sabihin mo sa katabi mo, isurrender na natin. Kaya kung ilan sa inyo, meron mga kim-kim kang bitterness, secret sin, o immoral habit na walang ibang nakakaalam, ilapit mo ngayon sa Panginoon, humingi ka ngayon ng tulong, humingi ka ng tawad, isurrender mo sa Panginoon. Amen? Number 3, examine your heart honestly. Mahalaga ang pagsusuri natin ng ating heart every day sa liwanag ng salita ng Diyos. Ganito yan. Kapag gagawin natin ang isang bagay, mahalaga yung mga tanong muna natin, bakit ko ginagawa ito? Para ba ito sa kaluwalhatian ng Diyos or para sa aking glory? So kung lumalabas para sa aking glory, na-feed ang aking pride, so susurrender natin kay Lord, Lord, tama po yung gagawin ko pero mali ang puso ko. Tulungan mo po akong maayos. Amen? Yung katulad na nabanggit ko, tama ang pagtulong. Pero kailan nagiging mali? Yung intention, yung motibo. Papaano mo malalaman yon? Ilalantad at ilalantad yon sa pamagitan ng pag ginawan ka ng hindi maganda, isusumbat mo. Kaya habang maaga pa lang, bago gawin pa lang, or ginagawa na natin, pinapaayos na natin sa Lord. Pinapahubog na natin kay Lord. Kaya nga sabi ni David search me, O God, and know my heart. Ganon si David. Willing siya. Na sinasabi niya, Lord, suriin niyo po ang aking puso. Kasi hindi naman tayo perfect Tandaan ninyo, nandito tayo sa flesh. At iba ang gusto kasi ng flesh natin. Ang gusto ng flesh natin, makita tayo maging famous. Ginagawa natin ang lahat dahil sa pride. Kaya nga, isa sa mga kalaban natin na sinabi ng kanyang salita is the pride of life. Maging nga sa success actually, dapat mas doble ingat tayo pag successful tayo. Baka nagkakaroon na tayo ng kataasang loob. Kaya nga, ang tanong ko madalas noon ay ganito bakit gusto mo maging successful? Bakit gusto mong yumaman? Bakit gusto mong maging mataas ang position? Hindi naman masama ang maging successful. Hindi naman masama ang magkaroon ng mataas na position. Hindi naman masama maging mayaman. Pero, bakit kailangang i-search natin ang ating heart? I-allow natin ang Panginoon na i-search ang ating heart para ma-expose tayo. Kasi nga, maaring maganda sinasabi natin, pero hindi maganda ang sinasabi ng puso. Kaya mahalaga talaga na everyday, examine natin ang ating heart at ipa-search natin ito sa Lord. Ang ibig sabihin dyan ay ganito, sa liwanag ng salita ng Diyos. Amen? Pag sinearch ito, sa liwanag ng salita ng Diyos. Panghuli, live in God's awareness. Mamuhay tayo na may kamalayan na nakikita ng Diyos ang lahat. Kahit walang ibang tao. Possible kasi na maitago natin iyan sa ating kapwa. Maitago natin sa ating asawa, maitago natin sa ating mga anak, maitago natin sa ating mga katrabaho, pero mayroong nakakakita. Kaya nga mas natetest tayo kapag nag-iisa tayo Anong ginagawa mo kapag nag-iisa ka? Okay lang ba tayo kapag mayroong nakakakita? What if kung walang nakakakita? Kaya nga, babalik ulit tayo dun sa sinabi mismo ng chapter 4, verse 13. Ipagsusulit natin sa Diyos ang lahat.
Kaya, maging sa work natin, maaring natutukso kang dayain yung oras ng pagpasok mo. Kunyari, yung oras ng pasok, 8 a.m., dumating ka, 8:15, pero nilagay mo sa Blue Book, 7:59, repent. Maaring sa negosyo, gusto mong dayain ang iyong tax, dahil ang iyong prinsipyo, kinukurakot lang din naman. Mga kapatid, bilang mga tunay na Kristiyano, maging matapat tayo, maging sa pagbibigay ng ating tax. Kristiyano tayo. Amen. Walang under the table. Sa pagre-renew ng inyong driver's license, may exam, at sasabihin, magbayad ka na lang ng 500, pasado ka na. Mag-exam ka. Mga kapatid ko, bilang mabuting mga Kristiyano, maging mabuting patotoo tayo. Amen? Sa mga simpleng bagay na kasi, maaaring sasabihin natin, ginagawa na po kasi Bishop yan na marami eh. Pero tayo mga Kristiyano, ang principle na nilalakaran natin ay hindi ang principle ng mundong ito, ang prinsipyo ng kingdom ng Diyos ang nilalakaran natin. Hindi man alam ng mga kapatiran natin, o dahil wala sila, hindi nila nakikita, tandaan ninyo ang integrity natin. Kaya sa tulong ng Panginoon, magagawa natin ito. Kaya mga kapatid ko, laging iisipin natin ganito. Yes, kahit hindi ako nakikita ni ganito, kahit hindi ako nakikita ni nanay, kahit hindi ako nakikita ni tatay, kahit hindi ako nakikita ng mga ka-life group ko, kahit hindi ako nakikita ng aking DM, alam ko meron nakakakita sa akin, si Lord. So kung meron tayong ganong kamalayan, na nakikita tayo ng Diyos, then magiging maayos ang lakad natin. Amen?